Hi guys. Alam mo na ako sa may alam mo na ako sa kusina. Sorry. Magniyak ano ka, kabulig ka, expert ka. Ay, naku. Daming trabaho, araw-araw, madamo ganyan nga ulubrahan. Madaming trabaho. No? Hindi na uuwi ng trabaho. So, dito ako ngayon sa may kitchen namin. So, kasi kaninang umaga, hindi ko na blessing. Hindi ko natapos yung trabaho dito na kasi inuna ko muna yung vacuum. So, ngayon, kasi tapos na lahat-lahat nagawa. Tapos ko nilagawa yung sala. So, yung kwarto, nagawa ko na rin gawin. So, dito naman ako sa kusina. So, para matapos ko rin kasi pakalumbang ko, nagkakaproblema yung yung heart ko. So, kailangan ko pumunta doon. Ito yung para sa mga bata ito eh. So, ano ko naman, pero lahat magagawa naman eh. Pag So, dito yung namin. Simple lang dito. Dito yung namin kasi ito. Yung may plastic na ito kasi, pag hindi ko lagyan ng plastic nito, yung tubig na umaawas. So, kaya, nilagyan ko lang ng plastic. Ito, so guys, dito na nga ang buhay ko. Actually, masasabi ko siguro ako na yung pinaka-blessed. Blessed, yung iba blessed din. Blessed din sa kanilang trabaho, blessed din sa lahat-lahat na kanilang tinatrabahuhan. Pero minsan, ang iba talaga, hirap na hirap. Kasi nga, di ba, stress na sa amo, stress na sa Pero yung sa akin, masasabi ko siguro masasabi ko siguro, sorry guys ha, sa akin siguro masabi ko nga, mas swerte ako. Kasi nga, tawag nito, yung wala ka, may amo ka rin. Pero yung amo mo parang wala lang. Hindi sila nangingialam, parang ganun. Hindi sila nangingialam sa buhay mo, kumbaga. Parang hindi yung gawin mo to. Kasi, ginagawa mo naman yung role mo ba? Pero, ayun na nga. Ngayon, ngayon kasi wala naman sila. So, lahat magawa mo. Kasi pag ikaw lang kasi, okay, magagawa mo lahat. Kasi nga, ang tawag nito, magagawa mo siya kasi wala sila. At saka, minsan, yun na lang na minsan, pag nagawa mo ng lahat trabaho, hindi mo na alam yung mga oras, minsan hindi ka na nakakain. Kasi, alam mo naman yung mga Pinoy, pag nakaumpisa ng trabaho, minsan nakakalimutan yung pagkain, di ba? Pero para sa akin kasi better na wala yung mga bata at saka yung amo ko dito kasi kumbaga hindi yung mag-i-stop yung trabaho mo kasi nga tawag mo to hindi ka mag-i-stop may trabaho sa paggawa mo kasi continue hindi ka muna mag-stop kasi magluluto ka parang ganun. So, ito yung plastic na sinasabi ko pag tagalin ko to yung tubig Naku, saan na pumupunta. Kaya nilagyan ko nito. Maawas yung lumalabas yung tubig. Kaya, ayun. Minsan, ayun. Pero, bali ito, ito, pangalawang amo ko naman ito. Pangalawang amo ko ito. Pero, ito, natapos ko rin yung kontrata ko 2 taon. So, sila naman. Okay naman sila. Pero mas better ko. Sa una kong trabaho, naranasan ko. Apil ko.
Buong araw ako may trabaho, no? Walang pahinga. At dami ko planchahin. So, yan, dami ko planchahin. Yung dati kong amo. Dito kasi, ang pinaplansya ko lang yung pang-office. So, saka, dati, imagine sa una kong amo. 3 yung bata. So, 2 yung mag-asawa. Nandun po yung nanay at tatay ng parents. So, ang dami-dami. So, imagine mo, pag nag-washing ka, ang dami-dami. Tapos, dami mong planchahin. So, doon ako talaga na-stress. At saka yung, siguro, nakikita din yung, alam mo na, nakikita din minsan siguro ni Lord na patient ako at masyado hardworking ako. So, nakikita na rin siguro. So, nung nag-decide na yung amo ko na ganun, so, minsan, yun na nga ang sabi ko. Tapos, yun na nga ang sabi ko na huwag masyadong kampante. Kasi kahit gaano kabait yung amo mo, kahit gaano kapakakusama, darating yung panahon kahit paano, iiba yung ikot ng mundo. Kaya, huwag masyadong kampante, kailangan lagi kang handa. Tulad ko dati no, sa amo ko. Yung amo ko dati, yung dati kong amo, well, matagal din ako doon. Nakatapos ako ng contract, tapos na-renew na nga ako. So, kaya lang, ang problema doon, yung bata na naging close na ba sa'yo, so, parang iba na yung, sa kanila, iba na yung dating sa kanila, parang, andun yung, tumutubo na yung selos, attention sa bata, parang gano'n. So, hindi na maganda. Parang andun na umpisa, tapos imagine, na-renew ka na, tapos bilang na malapit ka na magiging 1 taon sa kanila, tapos ayun, pag na-renew, tapos na-renew ka uli, no? Pag na-renew ka uli, ayun na, mag-1 taon ka na naman. Andun ko na, doon ako siya, kasi sabi ng dati ko yung dating amo ko, sabi ng amo ko, Joy, isi-send kita sa Pinas. Sabi ko, bakit? May problema ba? Sabi ko sa kanya. Ano ba yung problema? At saka sabi ko, wala naman akong nilabag. Sabi ko yung ganun-ganun. Sabi ko, ginawa ko naman yung lahat. Parang ganun-ganun niya. Sabi niya, wala namang problema. Sabi niya, wala namang problema, pero, nang tawag nito, wala namang problema daw. Sabi ko, yung pala isa, wala namang problema. Ibig isi-send mo ako. Because at that time, nag-umpisa pala ako ng bahay. So, pinaliwanag ko yan na nag-aano ako ng bahay, nagpapatay ako ng bahay. So, sabi ko, wala naman pala problema. Bakit? Kasi ayoko masaktan yung bata na pagdating na panahon, naalis ka sa akin. So, wala naman pa yan naman sa plano ko. Sabi ko yung ganyan. Tapos sabi, so, pag amo mo na ang mag-desisyon, wala ka na magagawa. Kahit anong rason, kahit anong yan, kahit wala kang ginawa. Pag sila na yung mag-desisyon, wala ka na rin magawa, di ba? So, yung nangyari, sabi ko sa kanya, okay, fine, kung yun ang gusto mo. Pero wag mo ako isend sa Pinas kasi nga, alam niyo naman na napapatay ako ng bahay, hindi pa tapos. Sabi ko, okay, magta-transfer na lang ako. Sabi niya, okay, sure, Joy, okay. Di, naghanap ako ng amo. So, swerte ko naman kasi yung friends ko, si Sheila dati, kaalis lang din niya sa amo niya, nag-transfer siya sa amo niya. So, what we call this, si Sheila, imagine, is 6 years sa amo niya. So, umalis din, lumipat din. Siguro, gusto rin ni Sheila na mag-iba yung, yung trabaho niya. Parang ganun. So, sa akin naman, swerte ko nung pag sinabi ng amo ko, tapos Sheila nakahanap na ng amo. 1 week na siya sa amo niya. Eh ako naman, nangyari naman dun. Sabi ko kay Sheila, si Kulabs, natin to, problema ako, ganito, ganyan, ganyan. Ha? Sabi ni Sheila, ha? Huwag kang mag-alala, Labs. Maraming kang papasukan dito. Tapos binigyan ni Sheila sa akin yung link ng agency. So, yun na nga. So, nung binigyan niya yung link niya ng agency,
ayun, nang nakahanap ako niya, ano mo lang dyan, loves, pindutin mo na lang yan at saka mag-fill up ka dyan. So, nung fill up naman ako, nag-sign ako doon sa link na yun. So, ayun, after that, nag-ano ako, dami akong nakikita na, dami akong nakikita, tapos dami naligay interview sa akin. Pero, yung, kumbaga, rush na, ilang araw na lang, yung binigay pa naman sa akin palugit is 1 week lang. So, paano ako makakahanap? Parang, andun na umiiyak ako kasi parang dismaya ako kasi 1 week lang yung binigay sa akin. Tapos after that, so ang dami-dami na tumatawag sa akin. So sasabi na yung naghahanap kasi, okay, you must wait in 1 month, sa ganito pa kami, pero okay lang sa'yo. Sabi ko, rush kasi mami, kailangan kasi ba. So, andun yung, ito yung mag-asawa na to, ito yung amo ko to ngayon. Lumipat din dito sila sa Singapore from Malaysia. So, ang nangyari, naghahanap sila ng helper. So, nakita ko siya. Inano ko si Sir yung nag-ano sa akin. Sabi ni Sir, andito kami ngayon sa hotel kasi naghahanap ako ng bahay. Parang gano'n. Tapos, sabi ko, okay, sabi ko. Tapos, sabi niya, 2 bata, may 2 bata ako, ganito pa kaliit, ganoon. Si Kyra before is 16 months pa lang yun, 1 year and 4 months pa lang yun before si Kyra. Tapos si Ayan, parang magta-3 taon pa lang. Si Ayan, magta-3 taon pa lang si Ayan dati. Yung batang lalaki. So, yung nangyari, yun na nga, sabi ko, sige, parang gano'n. Pero, hindi ko pa yan kinonfirm. Hindi ko pa yan, kasi naghahanap talaga ako. So, yun, parang lahat naman by the next month o ganito, ganyan. So, dahil 2 araw na lang yung natira sa akin. So, sabi ko, ako na yung mag-confirm sa amo na to. So, kinonfirm ko sila. So, after yun, sinabi ko sa current employer ko na, nakaano na ako, ma'am, nakahanap na ako ng amo. Tapos sinabi ko sa akin na, so fast. Sabi niya sa gano'n. Sabi ko, why not? God is good, Sabi ko sa kanya, siya, when you, but my schedule when you go, it is 28. So, she said, so, 2 days ago, 2 days already left, right? So, I need to pack my things also. Sabi niya, okay. And after that, yun ang nangyayari. Parang, alam mo yun, andun yung dismaya nila sa akin. Nandun yung dismaya kasi ganyan. Tapos, ayun, nag-i-effort talaga ako na makalis ng bahay na yun kasi nasaktan talaga ako. Iba talaga kahit gaano yung kumahal, gaano yung kalaman yung bata, magano gusto ko mahalin. Ganun pa rin yung mangyayari. Tataboy at tataboy. Hindi ka naman tinaboy. Nagpalit sila ng ibang helper, galing Philippines, parang, alam mo yung kasi, doon ko na lang pala nalaman na, ang gusto pala nila, tapos ang contract, magpapalit ng helper. Doon ko na lang nalaman. Short tax. Doon ko nalaman, no? So, kaya, doon ako, sabi ko, God is good. So, nung kinonfirm ko na to sa hotel process, so nag-stay kami ng 3 months sa hotel bago namin nahanap yung bahay na to. So, sabi ko nga sa sarili ko, Lord, God is good, Tapos, inano pa ako. Tapos, dito naman, sa current, ko kasi, ang bababa sa akin. So, nung dumating ako dito, ang taas ng sahod ko. Dito ko rin na lahat, dito ko na yung sa sahod ko, dito ko yung sahod ko na talaga ako sa bahay ko, parang wala na bang kumbaga, yung sahod mo, wala nang kulang kasi kumbaga, dala na yung allowance mo, may allowance ka na, parang ganun. So, God is good for me. Yung malaki na yung sahod mo, mabili mo yung, dati hindi ko mabili yung mga damit na gusto ko, pero ngayon, dahil sa medyo malaki na yung sahod mo, pero kahit paano, nakabili na ako ng damit,
kung ano rin yung gusto kong damit, parang nabili ko na. Parang masasabi mo nga, okay, bilhin ko to kasi gift mo na yun sa paghihirap mo sa paghihirap mo sa trabaho araw-araw. Parang ganun. Pero medyo kuripot talaga ako. Hindi ako masyadong galante, hindi ako masyadong magastos. Kasi yun sa isip ko, kailangan ko matapos yung bahay ko. Pero how many years na ba talaga? Hindi, hanggang ngayon, hindi ko pa rin natapos yung bahay ko. So, pero okay lang. At least, yung sabi ko nga try and try lang. Hanggat sa matapos yung mission mo sa buhay na yung goals mo, makuha mo. So, try and try lang kahit sa dahan-dahan. Hindi naman lahat nakukuha sa palakasan, di ba? Kailangan sa dahan-dahan makukuha mo yung mga goals mo. Huwag mo na lang i-compare yung sarili mo sa iba. Huwag kang tumingin sa iba. Kung anong meron yung iba, huwag kang tumingin sa iba kasi hindi mo matatapos yung goals mo. Kasi andun na yung lahat ng inggit mo, ang social life mo sa buhay, andun na yun. Kasi ano ng iba, yun na rin ang gusto mo di ba? Yun na rin yung gayahin mo. Kaya, paano yung goals mo, di ba? Ako, wala rin ba? Kumbaga, makukuha ko rin yung gusto ko. Pero, sinisit aside ko na muna yan. Unahin ko muna yung, nasa, kumbaga, yung buhay is, yung ganitong klaseng blessing na trabaho, temporary sa buhay. Hindi to pang habang buhay. Kumbaga, hindi to pang habang buhay. Kaya, kung ano yung binigay sa akin, ni-grab ko talaga. Ni-grab ko. Dahil ito yung binigay sa akin na blessing ni Lord na maabot ko rin yung pangarap ko para sa pamilya ko, para mapapatayo ko yung bahay. So, I was blessed talaga. So, kaya kayo, kung nandito man kayo, kung saan man kayong lupalop ng mundo, sana ganun din yung gagawin nyo. Huwag nyo naman kumbaga, hindi ka naman magiging kuripot sa sarili. Be wise lang na pagdating na panahon gusto mo nang magpahinga o gusto mo na pagod ka na sa pagtrabaho, at least na nakahiga ka na sa komportableng bahay mo. O, di ba? God is good. That's the God's plan. Okay? Pero, okay lang. Please try to watch share this video, okay? So, I hope nga naka-learn din sa inyo at saka na-share ko rin yung mga na experience ko. Hindi lahat ng experience ko dito na-share ko pa, pero pag may time naman ako, syempre, mag-uusap tayo, okay? Bye all!